Kasalukuyang pamahalaan, dinepensahan ng Kamara sa nangyayari ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga biktima ng EJK iginiit na dapat mas bigyang pansin. Si Mela Lesmoras sa Sentro ng Balita, live. Angelic, nanindigan ang mga kongresista na hindi usapin ng politika, kundi usapin ng hustisya. Ito nga nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan nga din ang mga kongresista na imbes na politika ay pagtuunan, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Sa press conference ng Kamara ngayong araw, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na unfair o hindi patas na isisi sa kasalukuyang administrasyon ang nangyayari ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, taong 2017 pa nang ihain sa International Criminal Court ang kaso laban sa dating presidente at wala pa sila noon sa posisyon. Git ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre, imbes na politika o ano pa mang issue, mas mainam na mabigyang pansin ngayon ang mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ilang taon din daw kasing nanawagan at nakipaglaban para sa hustisya ang pamilya ng mga biktima. Kaya't ngayong abot kamay na nila ang hustisya, sana'y huwag namang ituring ang mga pangyayari ngayon bilang pamumulitika lamang. Sa hiwalay na pahayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tuwiran din niyang sinabi na fake news umano ang akusasyon ng ilan na pakana umano ng administrasyon ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Bilugaan niya ang mundo at anuman ay pwedeng mangyari. Angelic, kanina lamang ay nakapanayam din ng mga kawani ng media dito sa Kamara si House Secretary General Reginald Velasco. At ang ibinigay naman niyang update, inaprobahan na ng Kamara yung travel authority request ni Congressman Paulo Duterte. Angelic, atin sa ngayon, no, kasi may mga usap-usapan na sumunod na o susunod si Congressman Paulo Duterte sa The Hague, Netherlands sa kanyang ama. So sa ngayon, sa panayam natin kay Secretary General Velasco, ang sabi niya, kinumpirma niya na nag-request ng travel authority siya Congressman Duterte at yan ay naaprubahan na nga. At base sa kanyang travel authority, ang destinasyon ng kanyang pupuntahan nga ay the Netherlands at Japan at yan ay magtatagal hanggang sa Abril. Kaya sa ngayon, ang sinabi ng mga detalye noon ay a personal trip at ito ay a ministerial process na inaprubahan naman ng Kamara. Angelic? Okay, Mela, meron ba tayong update sa preparation ng House Prosecution Panel patungkol sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Angelic, sa press con dito nga sa Kamara, isa yan din sa natanong, no, yung update dito sa impeachment. Kasi Angelic, kung ating matatandaan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-signify na isa nga siya dun sa mga magsisilbing abogado ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kapag inumpisahan na itong impeachment trial. So kanina ang tanong, paano na kumbaga ay kung siya nga ay magiging isa sa mga abogado ni VP Sara ay nawalan siya ng isang abogado at si VP Sara mismo ay kinumpirma na nga ng kanyang opisina na pumunta rin sa the Netherlands. Ang sabi ng mga kongresista pagdating sa abogado ni VP Sara ay ang issue dyan ay maaari namang palitan anytime kung sino man yung magsisilbi niyang abogado. At patungkol naman kay VP Sara na nasa labas ngayon ng bansa, sa ngayon hindi pa naman sinisimulan yung impeachment trial kaya ito ay wala pang problema sa ngayon unless ay ipatawag na ng mga senator judges itong mga dawit sa isyong ito. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.